Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH, paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Bago ang lahat, magandang araw po muna sa inyo, Kabunok. Ayan, magandang araw mga kapatid and welcome na naman, Brother Gabriel, Yes. sa bagong episode natin, kapatid na Gabriel. At ngayon ay muli nating balikan yung video ni SLTV. Pakita mo nga sa screen yung sa YouTube, kapatid na Gabriel. Kung saan ba natin nakuha yung nasabing video? Yes. O, ito, ayan, mga kapatid. Pakita ko sa inyo, mga kapatid, yung kung saan natin nahanap yung, so, ito lang naman po yan. SLTV lang naman po yun. Ayan. Tapos, so, as of now, ngayon, dahil ano na natin yan, ito po, ayan, teka. Ayan. Yan, ito yung 4 days ago. Nakalagay dito, kailan pa naging tama ang turo ng Katoliko. Yan. Ayan, so sige. At sa video na yan, tinalakay natin yung mga pahayag niya, no? Yes, Yung isa doon, kapatid na Gabriel, Opo. yung nasa Efeso 2:14, ano? Opo. Ibasa, kapatid na Gabriel. Ayan. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Ayan. So ayon sa kanya, yung dalawa na tinutukoy daw tao at Diyos, kapatid na Gabriel. Ayan. So Opo. yung naghiwalay daw sa dalawa, yung pader na tinutukoy kasalanan. Gigibain daw. Yung gigiba dito ay ayon sa kanya ang ating Panginoong Kristo. Opo. Pero napatunayan natin sa pamamagitan ng biblical hermeneutics at may mga salin din sa Biblia na magpapatunay na mali ang interpretasyon niya. Yes. Kasi yung salitang dalawa dito, tumutukoy yan sa Hudyo at Hintil. Ipakita nga natin yung Amplified Bible. Yes po. Ayan. Ito po, sa Amplified, yung Classic Edition. Ayan, For He is Himself our peace, our bond of unity and harmony has made us both Jew and Gentile. Ayan po. Ayan, klaro yan. Amen. So yun po yung doon po nagkamali si Mr. SLTV. TV, ano? Pangalawa, itong ginawa niya na kasi sabi niya unang-una, yung nagko-connect daw, yung nagre-reconnect sa Diyos at sa tao, kapatid na Gabriel, ay relihiyon. Pakinggan nga natin siya, kapatid na Gabriel. Okay, ito po muna yung sinabi niya, Yan, simulan ko po muna dito sa part na to. Ayan. Pagsamba kasi ang relihiyon. Yung relihiyon po, siya po yung magko-connect sa tao at sa Diyos. Hindi ka kasi magkakaroon ng relasyon sa Diyos kung wala kang relihiyon. Yan. Tapos ito po, sinundan niya din po yan, Ayan, so yes, so Kabarno, yan sige yung po. so pagkatapos may pahayag pa siya, Brother Gabriel, ano? Opo. Yeah, Ito relihiyon. Sige nga. Opo, ito naman po yung sabi niya. Ang kasalanan pala, mga kaibigan, pinaghiwalay po yung ating kasalanan, yung presensya ng Diyos, yung connection natin sa Diyos
Dahil sa kasalanan, naputol ang ating koneksyon. Kaya kailangan magkaroon ka ng tamang relihiyon para ma-connect from the word religion, reconnection. Yan, yun po. Oh, yan. Tapos, so ibig sabihin yung sa dalawang pahayag na ito, kailangan ng relihiyon. Yes. So yung relihiyon, yun yung magpapa-connect, yung magpapa-reconnect. Yes. Yun pala yung tamang term niya na ginamit. Para magkaroon ng reconnection. Ayan, sige. Tanong, sa ilang bahagi pa ng video niya, iba naman yung nagre-reconnect daw. Pakinggan natin. Ayan. Makalipas po yung ilang minuto, ito na po yung sinasabi niya. So si Kristo po ang naging daan upang ang relasyon natin sa Diyos ay ma-connect muli. Ayan. Yan po yung isa. Yan po yung una, Kaburnok, ha? Tapos ito naman yung sunod na statement niya. So siya ang nag-connect sa atin sa Diyos. Hiwalay kasi tayo sa Panginoong Diyos dahil sa kasalanan ng tao na hiwalay. Pero ang Panginoong Jesucristo ang naging tagapamagitan. Yan po yung dalawa naman po na statement niya. Yan. So magkaiba talaga, kapatid na Gabriel. Opo. Ano ba talaga, kuya? Yan. Mahirap, ano? Ano ba masasabi mo dyan, kapatid na Gabriel? Contradicting yun, Kaburnok, dahil una niyang statement, ang religion ng magkoconnect, tapos maya-maya si Kristo na. Ang labas si Kristo, pagsamba, mali. Mali po yun, yan. mga kapatid. Yan ang problema. Ngayon, kapatid na Gabriel, Opo. naalala ko pala, itong mga ginagawa niyang ito, signs po yan ng pakinggan natin kung sino siya, kapatid na Gabriel. I'm sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Kaburnok. Ako na mismo magsasabi, mangmang ako. Ayan, siya na po ang nagsabi, Kaburnok. Yan. So, yan yung kanyang mga pahayag na, lumalabas yung kanyang kamangmangan, kapatid na Gabriel. Kaya nga, dito sa Kawikaan, pakibasa, kapatid na Gabriel, sa Yes, 26:5. Okay, Kawikaan 26:5. Ganito po ang nakasulat po. Yan, sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka siya'y maging pantas sa ganang kanya. Ayan, klaro yan, kapatid na Gabriel, Opo. Siya naman yung umamin na mangmang siya, so sasagutin natin ang kanyang mga sinasabi base sa kanyang kamangmangan. Kamangmangan. Para mai-redeem natin siya sa kanyang kabobohan, kapatid na Gabriel. Kasi kamangmangan at kabobohan, isa lang yan, Di ba? Ganun siya. Ngayon, kapatid na Gabriel, ipagpatuloy na natin ang video kasi babanat na siya ngayon. Alam mo naman. Tapos siyempre, kung ano yung nakikita niya, yun yung sasabihin niya. Ito, pakinggan niyo. Sa Timoteo, 1 Timothy chapter 2, verse 5, ganito po sa verse 3, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ang ating tagapagligtas. Ang Ama po, siya po ang may ibig na tayo'y maligtas, nakakalugod po sa Kanya. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Anong katotohanan yon? Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Si Kristo po ay nagkatawang tao dahil kailangan po siyang magkatawang tao, bagamat hindi man siya dati tao, sapagkat siya ay anak ng Diyos nang galing sa langit, pero inutusan ng Ama upang magkatawang tao
at siya'y magiging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Yung kanyang laman, yung kanyang dugo, yun po ang kailangan para ang tao ay maligtas mula sa kasalanan. So siya po ang Brother naging Gabriel. daan. Yes, Governor. Ayan, no? Sa puntong yan ni SLTV, pinapalabas niya na yung ginawa daw ni Kristo, nangyari lang yun noong naging tao siya. Bale, yung kanyang, Yes. pinapalabas niya na naging tagapamagitan lang si Kristo noong siya ay naging tao sa lupa. Yes. Mali po yun. Mali po yun, Brother Gabriel. Bakit po? Basta mali yan, mga kapatid. Hindi ko sasabihin kung bakit. Kung gusto niya, Brother Gabriel, kung tututulan niya yung sasabihin ko, di magdebate kami. Maganda yan, Sige, di ba? Sige nga, hintayin natin. Baka magabon siya. Kasi paniwala niya, si Kristo naging tagapamagitan lang nung pumunta siya sa lupa. Yes. Di ba? Hindi ako sang-ayon dun. Mali yun sa Biblia. Biblia lang gagamitin, ha? Walang ibang referensya. Biblia lang. Sige. Sige. Baka gusto niya. Baka kakagatin niya. Sige. Baka kakagatin niya yung hamon natin. Sige, tignan natin, kapatid na Gabriel. Okay. Di ba? Sige, maghihintay tayo. Sige. Okay. Patuloy mo na nga. Okay, patuloy na natin. Nakaka-excite naman. Para yung ating relasyon sa Diyos, na naputol, reconnection, ma-connect muli yung naputol na relasyon natin. Governor. Oo, kaya nga, akala ko nga relihiyon yung magko-connect. Yun nga po, yung sabi niya kanina. Ngayon na naman si Kristo. Ang gulo-gulo ni SLTV. Ganon, di ba? Sige, tuloy mo lang, Brother Gabriel. Sige po. Natin ma-connect muli sa pamamagitan ni Kristo. So, ayun pala. ang relihiyon po kailangan Ang problema lang, mga kaibigan, mga kababayan, kung yung pagsamba mo ay mali. Kasi meron pong relihiyon, may sumasamba sa Diyos, mali ang kanilang pagsamba. Kaya kahit po ikaw ay bumait, kasi maraming nagsasabi, ako nabago dahil po sa pakikinig ko ay kay ganire, kay ganito, dahil po sa aking pagpunta sa simbahan, naging mabait po ako. Wala namang problema kung naging mabait ka. Ang problema lang, baka yung ginagawa mong estilo ng pagsamba ay mali, walang silbi yung kabaitan na nakuha mo doon sa relihiyon mo. Kasi may relihiyon. Bakit po, Governor? Mali din yan. Bakit? Halimbawa, nasa loob ka naman ng totoong iglesia, pero ikaw pala'y sinungaling. Opo. Paano yan? Basahin natin. 21:8 ng Apokalipsis, kapatid na Gabriel, kung maliligtas ba yung sinungaling? Opo. Sige po, Apokalipsis 21. Sorry, 8? Oo, pakibasa. Okay, ito po nakasulat po Yan mga kapatid. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Naku po, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ayan, klaro yan, kapatid na Gabriel. Paano kung nasa loob ka nga ng tunay na iglesia na pinaniniwalaan mo, yan yung tunay, pero sinungaling ka pala. Di ba? Delikado yon, kapatid na Gabriel. Yes. Mas masama yon. Yes. Mas mali talaga yon. Opo. Di ba? So, yan ang mali dyan kay SLTV. Di ba? The other way around, yung baligtad na kanyang sinasabi, ganun din. Paano ngayon yan? Patuloy. Ayun. Mahirap maging definite Sige po. Bumuti nga ang tao, pero mali naman ang way nila na pagsamba. Tulad po sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo,
dito po sa Marcos chapter 7, verse 7. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Utos kasi ng mga tao ang kanilang ginagawang estilo ng pagsamba. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Gumawa sila. Huwag mong yuyukuran sila. Panay ang luhod mo Yun. sa bato, sa kahoy. Yun. Mali yung estilo mong sumamba. Kahit yung isip mo, yung puso mo nakatuon sa Diyos, mali pa rin. Mga kaibigan, bakit? Huwag kang luluhod, huwag mong yuyukuran sila, sabi ng Biblia. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Di ba yung mga niluluhuran ninyong mga rebulto ay inanyuhan yon? Sabi na kasi ng iba ay hindi daw Diyos-Diyosan yon, kasi ang Diyos-Diyosan daw ay si Beelzebul, si Baal. Alangan naman yun ang gawin ng mga false religion, mga kapatid. Hindi naman yun ang gawin nila. Ibahin naman nila para makapaglinlang, mga kaibigan. Mali. Pero yung estilo, yung gawin mong ikaw ang aming tagapagligtas. Sinasabi nyo yan kay Maria Ginong Maria, iligtas mo kami. Di ba merong mga ganong prayer ng Saan kaya? Walang ganun. Saan kaya? Inahabol Walang natin ganun. siya. Magpakita siya na tagapagligtas natin si Maria. Anong prayer yun? Naku, Walang ganun. kahit Kabubuhan Latin, yan. kahit Latin, kabuno. Kasi ako ang alam ko kasi, bawa, Santa Maria, ina ng Diyos, di ba? O sa Latin, ora pro nobis yun Ano yung ora pro nobis? Di ko na lang sasabihin. Baka, para manatili yung kanyang kabangmangan. Sige po, kabuno. Ito yung problema niya. Hmm. Basahin natin ulit yung binasa niya. 7:7 ng Marcos, kapatid ng Gabriel. Yes, okay, basahin po natin. Marcos 7:7, ganito po nakasulat Datapwat walang kapuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ayan, so yung pagsamba nila. Bakit? Ano ba yung pagsamba nila? I-atras natin, kapatid na Gabriel, sa 6. Sa 6, ito naman po ang nakasulat. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahulat ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ayun pala. Uy, klaro. Di ba? Klaro naman yan yung pagsamba pala nila na tinutukoy, hindi yung pagsamba dahil inutusan ka na ganun gagawin mo. Yun yung gagawin mo. Paano kaya, Brother Gabriel, kung sinabihan ka na ito yung tama, ito yung gagawin mo. Tapos, yung puso mo naman, dumudulog naman sa Diyos. Di ba? Yeah. Tamang pagsamba yun. Opo. Yung tinutukoy na pagsamba dito, iba, kapatid na Gabriel. Yes. Yung tinutukoy dito, base sa konteksto ng talata, kapatid na Gabriel, yung pagsamba na yung puso mo naman malayo naman sa Diyos. Di ba? Mali talaga yun. Ayun. Impokrito yun Yes, naku. Medyo Ayan no. Opo. Ayan sa talata mapag-imbabaw. Diba impokrito? Yan. Opo. Ganun Na natin yun. sa sambayan ng Pilipino kung ano yun. Mapagkunwari naman sa sambayanan. Ayan. So ganun yun mga kapatid. Diba? Ngayon, babanat siya ng talata. Ano ba yung talata? Yung sinabi na wag mong yuyukuran sila. Kung MCG Basta- ay yung 5-7. Sige nga, Pag MCG pakibasa. ay kapurnet, 5-7 yan. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Yan po. Ayan. Ngayon, yung sinasabi niya, kasi sa susunod na talata, wag mong yuyukuran sila. Ipatuloy mo nga. Opo, ayan. Sa 9, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan
ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapopoot sa akin. Ayan. So, yan yung kanyang banat, kapatid na Gabriel. Opo. Ngayon, sasagutin natin yan. Kasi delikado yan eh. Alam mo naman, famous yan na paninira sa Iglesia Katolika. Yes. Eto sasagutin natin. Balikan nga natin yung ginamit na 5-8 ba yon? 5-8? 5-7 yung yung pag 5 yung 8, yung 8. 8, Yung ayan. 8. Opo, ayan. Huwag kang gagawa. Ayan. So sabi diyan, meron diyang binabanggit na wag mo daw gawan ng larawang inanyuan. Ayan no. Sa Ingles ano yan, kapatid na Gabriel? Ayan. Any graven image. Thou shalt not make any graven image. Ayan, sa Grego, ano yan? Sa Grego, sa Hebreo pala. Wala tayong Hebreo. Wala ka dyan, ano? Ipakita natin sa sa Bible Hub, kapatid na Gabriel. Okay, sige po. Ayan, give me some time. Pakita natin sa Bible Hub. Ayan, pakita mo yung sa interlinear. Ayan po. Deuteronomy 5:8 interlinear. Apo, ayan. Para Ito makita po yan, natin diba? yung... You shall not make... Hindi, ipakita natin yung yourself. sige, ano ba yun? Ayan, no? Idol. An idol. Ayan, no? Pesel. Ayan, no? Sige, baba mo. Yan. Pesel. So, yung graven image, idol po yun. Ayan, no? Opo, Pesel. Yan. Opo, Ayan. opo. Yan. So, Diyos-Diyosan. Opo, ayan. So, Diyos-Diyosan yan, ano? Kapatid na Gabriel. Opo. Ayan. Pesel. Ayan. So, sa Hebreo, hindi Grego, Hebreo pala. Pesel po yung kanyang Hebrew word na ginagamit. Ano? Oo. So, yung katumbas nun ay graven image, pesel, idol, kapatid na Gabriel. Opo. Idol. Opo. Ayan. So, yung idol, ay alam naman natin sa Tagalog ay Diyos-Diyosan. Yes. Diyos-Diyosan. Ano? Opo. Yung palusot ni SLTV kanina, hindi naman pwede na yung, kasi sabi daw ng iba, yung Diyos-Diyosan daw ay may mga binabanggit siyang pangalan ng Diyos-Diyosan. Ayan. Ayan. Oo. sige. So, tanong, Biblia din yung sasagot, kapatid na Gabriel. Yes. Ano ba yung Diyos-Diyosan, kapatid na Gabriel? Basahin natin sa 8:4 ng unang Korinto, kapatid na Gabriel. 8:4 na sa unang Korinto, mas maganda sa sambayan ng Filipino version. Ganito ang nakasulat po, mga kapatid. Kaya naman tungkol sa pagkain ng mga alay sa mga Diyos-Diyosan, alam natin na walang pag-iral ang Diyos-Diyosan at walang Diyos maliban sa isa. Ayan. Klaro yan, kapatid na Gabriel. Yung idol or pesel, doon sa Hebrew word na ginamit. Apo. Yan po yung Diyos-Diyosan. Yung Diyos-Diyosan, yung definition niya, yan, yung hindi po existido, kapatid na Gabriel. Alam na, ayan, kung sa English, ano ba yung nakalagay, kapatid na Gabriel? Ayan, we know that an idol is nothing in the world. Ayan, klaro yan. So, hindi existido, kapatid na Gabriel. Tama po. So yung ginagawa naman ng Iglesia Katolika, halimbawa, merong rebulto dyan ni Kristo. Di ba totoo si Kristo? Yes, mali. existing po yan. Hanggang ngayon, nag-e-exist ang ating Panginoong Kristo. Di ba? Kaya talaga itong si SLTV, magulos dili ka naman. Akala ko ba Biblia yung sasagot? Kabangmangman ng yung sinasabi. Tapos sabi pa niya, kapatid na Gabriel, si Mama Mary ba? Ay si Mama Mary daw tagapagligtas. Yes, tinatawag na meron daw tayong panalangin na si Mama Mary, iligtas mo kami, ganon daw. Oo. Walang ganon ka. Save us. Parang wala naman. Yung naalala ko, pray for us Yes, opo. Kaya this time gusto ko mamunid si SLTV, magpakita siya ng opisyal na panalangin natin. Kahit Latin pa, kaburnok, na ang nakalagay doon si Mama Mary, iligtas mo kami, iligtas tayo ni Mama Mary. Kaya nga, ngayon, Brother Gabriel, Opo. balikan nga natin yung
Kawikaan 26:5 na ating binasa, kapatid na Gabriel. Okay, balikan po natin. Kawikaan 26:5. Dito po ang nakasulat. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka siya'y maging pantas sa garangkan niya. Ayan, so kailangang iligtas si SLTV sa kanyang kamangmangan at kabobohan, kapatid na Gabriel. No? Opo. So kailangan siyang maging pantas. Kaya nga dapat nang sawayin itong taong ito. At kung gusto mo Mr. SLTV na magkasa sa debate na aking hinahamon sa iyo, sige. Comment mo lang, mag-comment ka diyan sa video na to, kapatid na Gabriel, para magkaalaman na talaga. Di ba? Ganun 'yun. Sige, patuloy natin, kapatid na Gabriel. Opo. Katolika, Padre Pio, sa inyo naming ipagkakatiwala ang aming kaluluwa. Hindi ba uri ng pagsamba yon, mga kaibigan? Brother Gabriel. Yes. Doon siya nagkamali. Maling-mali. Bakit? Opo. Kasi naalala ko may video siya na Yes. meron tayong panalangin na ganun daw Okay. Yung kaluluwa daw ay pinagkakatiwala daw sa kay Padre Pio yung kaluluwa, kapatid na Gabriel. Hindi naman ibig sabihin no na si Padre Pio lang. 'Di ba? Mali naman kasi yung ginawa niya, pinutol lang niya yung panalangin. Kaya pala. Sige. So, talagang ito, wala talaga to, kapatid na Gabriel. Parami pa tong palusot di ba? Di pala niya alam Naalala ko tuloy yung INC, kapatid na Gabriel, na kaibigan natin. Wala namang alam sa turo ng Iglesia Katolika, pero naninira siya, kapatid na Gabriel. Pakinggan ninyo. Opo, ayan. Ito po sabi niya. Ang pangalan ko po ay Cesar Sineta. Ako po ay dating isang Katoliko. Pinanganak po akong Katoliko. Lumaki po akong isang Katoliko. Pero gaya po ng maraming Katoliko, ay wala po akong nalalaman tungkol sa Katoliko. Ayun, yung sabi niya, inamin niya po yan, kaburno. Ayan. So, yan ka-bright si SLTV. Maguntugan sila ng ulo ng matandang si Cesar Sineta, Yes. no? Sige, ipatuloy na natin yung video ni SLT. Okay po. Yung palusot ninyo talagang wala Ang layo, no? So, ang Yan. Yes, kaburno. Layo. Yung palusot daw natin ay malayo. Mas malayo ka. Mula sa ano ba yung bayan na yun? Hanggang sa Davao? Alala mo ba yun? I-play natin. I-play natin. Sige, ito po yung sabi Sige, niya. ayan pakinggan natin yung layo Ang layo daw, yung seminarista, Opo. yung pupunta daw Kaligayahan ng sa pagkalalaki. yung hahanapin niya yung kaligayahan ng kanyang pagkalalaki. Opo. Tatakas daw sa seminaryo. Pupunta daw ng Davao. Pakinggan natin, mga kapatid. Ang katunayan, meron po akong nakasamang seminarista noon nung nasa Isabela po ako. Mga kaibigan, nung ako po in-invite doon, at meron po akong nakasama o Brother Gabriel. nakausap na Yes, Governor. Ayan Isabela Sa Isabela daw yes, siya. Isabela. Patuloy natin. natin. Opo. seminarista. Ito'y 4 years na niya sa seminary, mga kaibigan. Dahil malapit sa akin, magkaibigan kami, nagkwentuhan kami tungkol po sa kung bakit ang isang pari ay bawal mag-asawa, no? Alam nyo mga kapatid, tanong ko sa kanya, kung bawal sa inyo ang mag-asawa, sabi ko, paano kung maghahanap ka ng kaligayahan? Ayun. For example, yung pagkalalaki, Ayun. paano kung nangangailangan? Ayun. Sabi ko. Alam niyo ang sabi niya, kapag pari ka na, sabi niya, kung saan ka na destino, magpakabait ka doon, sabi niya. Pero pwede ka naman pumunta sa cabaret, sa club,
basta wag lang doon kung saan ka nakadestino. Ano ibig mong sabihin, Kako? Sabi niya, kung gusto mo at gusto mong makatikim, sabi niya, mga kaibigan, for example, kung nakadestino ka sa Cavite, pupunta ka lang sa Davao. Ayun. Sabi niya. Yun! Ayan, Brother Gabriel. Yeah. Diba? Grabe yung example niya, no? Mula Cavite to Davao. Ganun po kalayo yung Brother Gabriel. Ganun po kalayo yung kaniyang palusot. Di ba? Mas malayo yung kanya, hindi yung ating, hindi naman tayo nagpapalusot eh. Siya lang naman palagi yung nagpapalusot. Tapos napakalayo pa. Mula pa sa ay nako, grabe. Brother Gabriel, plano eh. Sige po. Naalala ko, 'di ba, sabi niya sa Isabela daw yung kanyang kaibigan. Pero yung example niya, Cavite. mula Cavite patungong Davao. Ibig sabihin, sinungaling. Yeah. Di ba? Dapat Isabela patungong Davao. Sana maniniwala pa ako doon, di ba? Yun, nagbigay na lang. Tapos nagbigay pa ng example. Dapat walang example, di ba? Doon pa lang, di na consistent. Yeah. So daming palusot itong, ano nga siya, kapatid na Gabriel, pakiulit niya. Opo, ito po, ayan. I'm sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, Kaborno. Ako na mismo magsasabi, mangmang ako. Ayun, Kaborno, kaya pala. Ayan. Cavite to So Davao. kaya nga wag mo nang sabihing mangmang, di ba? Pagpatuloy natin yung kanyang video na may palusot mula sa Cavite patungong Davao, kapatid na Gabriel. Okay. Nila ay ang kanilang pagsamba ay utos Ayan, ng parang mga walang tao. audio. Ay, teka. Okay. Ayan, so continue ko ulit yung video in 3, 2, 1. Ang kanilang pagsamba ay utos ng mga tao. Nilisan ninyo, sabi dito sa verse 8, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Mahilig po kasi ang mga tao sa mga pamahiin mga salit-saling pamahiin. Doon kasi nakatuon ang kanilang pananampalataya kung minsan, no? So kahit bumuti ka sa relihiyon mo, mali naman ang estilo mo, wala rin mga kaibigan, hindi ka rin maligtas. Yan, Tapos, Brother Gabriel. Yes, Kaborno. Diba? Ito yung tanong. Bakit kung sumasamba ba ang isang Katoliko, gumagamit yan ng pamahiin? Naku, mali. Mali. Diba? So, mali yung interpretasyon niya doon sa kanyang sinasabi. Opo. Diba? Isa pa. Sige po, Kaborno. Ipagpatuloy na lang natin, kapatid Gabriel. Sige lang po. Opo. Yung aral mo ay puro ikapo, Yun na lang. ito naman ay lipas na, hindi naman utos ng ating Panginoong Hesukristo. Tapos ginawa mong kautusan, buti na lang sana kung sinasabi mo lang na pwede kayong mag-ikapo kung gusto ninyo, hindi sa pilitan, na bless naman kayo. Okay lang kung ganun siguro, no? Pero kung yung gawin mong utos na pag ang isang tao ay hindi mag-ikapo ay hindi maliligtas, parang ginagawa mong batas na hindi naman sinabi o inutos ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ganun din lang ang aral mo sa relihiyon na pinuntahan mo, mas mabuti siguro talaga huwag ka nang magrelihiyon. Kasi hindi ka talaga maliligtas sa ganung klaseng pagsamba. Pagsamba kasi ang relihiyon, mga kapatid. So pero kung Brother Gabriel. Delikado din pala kasi, 'di ba, yung kanilang paniniwala, ang Diyos may puwet. Sana naman yung mabasa sa Biblia. Balik natin sa kanyang tanong niya, saan naman nila napulot 'yun? Dapat letra por letra din.
pagka Oo, ganun. di ba? Oo, dapat mabasa sa Biblia, ang Diyos may puwet, kapatid na Gabriel. Opo, yan. Letra por Oo. letra por letra. Kasi Oo. hahanapan tayo si Maria, ina ng Diyos. O, di ba? Pero mabasa yan sa Biblia, letra por letra. Eh, Hindi ko na sasabihin. Sa showdown na susunod na lang. lang. Showdown na lang. Showdown na lang. Ayun, Sa showdown. debate na lang. O, Yun. di ba? Mother of God talaga. Oh, diba? Mother of God, ayun. No, naku po, ayan. Oh, Sa pero kapatid sikreto natin. lang 'yon eh. Eh, Sikreto lang 'yon eh. Hindi ko muna tatalakayin yan kasi baka maraming maghahanap ng Biblia na ganyan, kapatid na Gabriel. Opo, yan. Pero Deserve natin sa pero debate. Yan. kaya maghintay-hintay lang tayo kung kakasa siya sa mga ang dami na nating mga topic na gustong Oo. ipino-propose, kapatid na Gabriel. Oh. Di ba? Oo, di ba? So, kahit saan dyan sa mga topic na ating sinasabi, sige, tignan natin kung kakasa itong kaibigan natin na ano daw siya, kapatid na Gabriel? Ay, yung kaibigan natin. O sige, ito po siya, mga kapatid. I'm sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, kaborno. Ha? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, mangmang ako, mangmang ako. Ayun, opo, yan. Siya na po ang kasabi. Ayan, sige, pagpatuloy natin. Opo, ito na po. Tanong mo kung ang relihiyon ay hindi nakapagliligtas, mga kaibigan, mga kababayan, importante po ang relihiyon sapagkat ang relihiyon po, doon po tayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos dahil po sa relihiyon. Basta ang relihiyon na dapat ating aniban ay yung tamang relihiyon. Meron po kasi marami kasing mga relihiyon hindi po tama, mga kapatid. Maraming salamat po, kapatid na Veronica, sa iyong pagtanong at sana po Yan na po yan. Brother Gabriel, Opo. sayang naman yung sagot ni SLTV kay Veronica, puros mali lahat. Ayun nga lang, yan ang problema natin yan. Bakit? Pagtanong ni Veronica. Bakit nga? Bakit? Alam mo ba kung bakit, kapatid na Gabriel? Bakit po? Di ba yung sagot niya, yung pagsamba daw, yung relihiyon daw ay pagsamba. O sabi niya yung relihiyon daw, kung mali yung relihiyon na yung inaaniban, ganyan yung phrase ha. O, di ba yung relihiyon ay pagsamba, kapatid na Gabriel? O, ibig sabihin, kapatid na Gabriel, kung mali ang inaniban mong pagsamba, mukhang weird ata. Ay, opo, yun ang lalabas doon. Pati nga po yung sinabi niya, kung kanina yung case si Kristo, lalabas si Kristo pagsamba pala yun. Kaya nga, kontra-kontra na talaga. Ano ba talaga, kuya? Wala na, nalilito na. Yung si Veronica na yon, siguro ngayon kung nanonood siya ng video ni SLTV, panay ito, litong-lito, Opo. Nalilito-lito na kasi kontrahan yung mga statement. Tapos, puro pa kapalpakan, kapatid na Gabriel. Yun lang. Ayan. So, yan po siguro ang... meron pa ba yan? Wala na, no? Wala na po. Ayan, pinapasalamatan niya na si Veronica, si kapatid na Veronica. Ayan. Sige, patuloy mo na. Baka mayroon pang banat yan. Ay, sige. Pagbigyan na nga natin. Pagbigyan natin. Naliwanagan ka sa sagot ko at kung meron ka pang katanungan, kung gusto nyo talaga ng buong maliwanagan, makinig po kayo sa mga aral po o doktrina ni kapatid na Eli, mga kapatid, sapagkat maliwanagan ng gusto. Dahil po Brother Gabriel. Yes, Kamarno. Mali po yan, kapatid na Gabriel. Opo, mali po yun. Alam mo ba kung bakit mali? Bakit nga po ba? Hindi yan aral. Tingnan mo, dito mo makikita na yung pinapangaral ni SLTV, pangangaral yun ni Eliseo Soriano, hindi yan pangangaral ni Kristo. Yes. Diba? Magkaiba eh. Yung Iglesia Katolika, yung Iglesia Katolika, pangangaral ni Kristo. Yung kanya, kay SLTV, pangangaral ni Eliseo Soriano. Ibig sabihin, mali, kapatid na Gabriel. Yes. Sa katunayan, pakita mo nga yung picture ng The Legacy Continues. Sino ba yung nasa larawan? Pakita natin. Sige. Pakita po natin, mga kapatid. Madali lang naman po yan. Masi-search lang naman po natin yan sa internet. Okay, ito. Ino natin.
sa google.com. Ayan, the legacy continues. Ayan, the legacy continues. Ayan, naku kaburnok. Ayan, no? O, ayan, no? Si Brother Eli Soriano pala. Pwede mo ba yung lakihan, kapatid na Gabriel? Sure, ayan po. Ayan, o. The legacy continues. Members Church of God International. Brother Eli Soriano. Ayan, no? O, may winglock. Ano? Akala ko activities. Akala ko yung legacy kay Kristo. Ay, Oh, naku, di ba? hindi yata ganito dito, kaburnok. Eliseo Soriano pala. Oo. Yan, oh. Ayan, oh. Balikan mo nga istahas, kapatid na Gabriel. Medyo, ayan, oh. The legacy continues. Tapos si Soriano parang nagagalit ata dyan. Hindi, parang nagsasalamin yata. Ganun. Oo, nagsasalamin na parang tinitignan ka, ay balik ka. O, diba? Ayo. Kala ko kasi Daniel Rason, buti na nakita ko may iba yung ilong. Tapos, ayan. Ito talaga, si Ginoo Soriano yan. Ayan, ayan, MCGI remembers Brother Eli. Love abounds. The legacy continues. Ayan. Ayan na. Mali. Kala ko nga, yung remember nila si Kristo. Yun lang. Yan, so yan na siguro. Ano pa masasabi mo, kapatid na Gabriel? Aba, mali. Unang-una po, mali po siya, no? Yan na nga ba yung sinasabi ko kapurnok eh. Bumabanat na naman na ano-anong atake sa atin, wala namang ebidensya. Wala nang ebidensya. Malayo pa. Tayo pa pinagsabihin ng malayo, kapurnok. Yun ang mahirap talaga dyan. Double standard talaga. Brother Gabriel, anong kalayo? Mula Cavite patungong Davao? Ay, opo, ganun kalayo. Kailangan pa yata mag-airplane. Yan. Ayan. Sige po mga kapatid. Ayan, nandito na po tayo sa ending ng ating program. Maraming salamat po sa Diyos sa inyong panonood. Sana po ay may natutunan po kayo, no, na kung paano huhulihin, no? Hindi man natutunan niyo po, baka na-overwhelmed kayo, pwede niyo panoorin ng replay mga kapatid. Ang pinakamahalaga po sa amin dito sa programang ito ay nakatulong po kami sa kung paano kayo makakapanindigan po sa ating pananampalataya against sa mga atake ng mga katulad nito, si kapatid na SLTV na aminado naman po palang mangmang siya. Ayan. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!